Yo, what's up mga kabutingting? Yan, good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, mayroon ako ditong nahanap na gagawing spin dryer. Ito lahat ay gumagana, pero ang problema, ito, yung kanyang basket. Ayan o, yan, kung nakikita nyo ay umangat at hindi na maibabalik dahil hindi niya na malak. So yan yung ating susolusyonan mga kabutingting. Yan. At disclaimer nga pala mga kabutingting, lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi po ako dito nagmamagaling. Yan, bali ito ay tirahin natin kaagad at nahanap ko lang itong aking gagawin habang ako ay naghahanap. Yan, ito ay ayos ko lang yung aking tripod para makita nyo kung paano ko tatanggalin yan or babaklasin. So yan, bali sunod na ginawa ko dyan mga kabutingting ay nagpainit muna ako ng hinang at sasaksak ko lang yung power cord sa aking panghinang dyan sa aking extension. At sunod ay tatanggalin lang natin yung mga tornilyo, paikot tornilyo dyan sa pinaka takip. Yan yung buong takip ng ano nyan mga kabutingting, para nang sa ganon ay matanggal natin yung basket. So yan yung aking pamamaraan pag mga ganyan at kaya ako nag-init ng hinang mga kabutingting para yung basket or yung kanyang tab ay bubutas-butasin natin yun. Bubutas-butasin natin yun para matornilyuhan. Kasi yung pinaka problema nito, yung pinaka stopper ng spin cover ay natanggal. Siguro kaya siya natanggal ay sobra sa pagkarga. Yung bang punong-puno. Yan yung isa sa mga dahilan kung bakit kumakalas yan. Ayan kasi ay walang tornilyo. Pero sa iba niyan ay nakatornilyo. Pero ito sa spin dryer na ito, yung pinaka-tab na ito ay hindi nakatornilyo, kung sa baga nakalak lang. Kaya siya natanggal. Kaya kailangan natin tanggalin lahat ng tornilyo. Paikot para ayan ay matanggal natin yung pinaka-basket. Yan, kung bago ka nga palang napadpad dito sa aking munting channel mga kabutingting, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At kung pwede mga kabutingting ay hilingin ko na rin yung inyong pag-like at paki-share na rin. At higit sa lahat, yan, pwede bang hindi natin i-skip yung mga ads? Ayan po ay napakalaking tulong na para sa akin. At dyan mga kabutingting ay meron niyang secretor na tornilyo. Kailangan mo lang yan tanggalin yung pinaka niya, pinaka takip. Yung maliit na takip lang yan mga kabutingting para nang sa ganon ay matanggal mo yung tornilyo. Kaso dyan ay hindi kaya ng aking Phillips screw dahil medyo lustrade na, kaya nagpalit din ako ng Phillips screw dyan. Yan, yung maliit. At pagkatapos mo siya tanggalin yung tornilyo ay pwede mo na yan siya iangat. Yan, katulad yan. At tinanggal ko muna yung tornilyo dyan. So ito yung tornilyo niya mga kabutingting. Ito ay stainless pero umitim. Pero kahit umitim ay pwede pa rin naman yun. So sunod na gagawin natin dyan para maiangat natin ng tuluyan yung pinaka takip doon sa yung buong takip doon sa taas ay yan, bali inayos ko muna yung aking dyan tripod dahil wala naman kasi tayong taga video. Yan, bali tatanggalin lang natin yung tatlong tornilyo dyan. So yan, bali natanggal ko na yung tatlong tornilyo. So ang susunod lang natin gagawin dyan ay gagamit lang ako dyan ng pina 8mm para matanggal yung tornilyo. Yung tornilyo na yun, ayun yung para sa dugtungan ng basket at sa doon sa coupling ng motor ng spin motor. Kaya gagamit lang tayo dyan ng pina 8mm. At dyan mga kabutingting ay gumamit din pala ako dyan ng martilyo. Pinukpok ko yung aking pina 8mm dahil palyado na yung pinaka pinaka butas ng aking 8mm. Kailangan ng bawasan ng grinder kasi dumudulas na lang yung pinakaulo niyan. So yan yung tornilyo. So sunod na ginawa ko dyan ay iangat ko na sana. Kaso naalala ko yung camera pala ay hindi pala nakatapat dyan sa pinakataas. Kaya inayos ko muna yung camera. Yun yung napakahirap pagka wala tayong taga video mga kabutingting.
So yan na, kung nakikita nyo ay naiangat na. Kaso ay hindi ko pa pala natanggal yung pinaka ano niya, yung kable dyan sa drain, para tuluyan nating maiangat yan, para hindi tayo mahirapan sa pagtanggal sa basket or yung sa pinaka tab niya. At yung pinaka ano din, pinaka kable sa preno ay kailangan din nating tanggalin yan. Basta tandaan mo lang kung saan nakapasok yung ano niya, yung hook, kasi may mga butas yon, tatandaan mo lang siya. At dyan ay iniikot ko yung ano dyan, basket, habang nakahawak naman yung aking isang kamay doon sa ilalim, doon sa pinaka ano niya, tawag dyan, pinaka-coupling. So ayan na yung ano niya mga kabutingting, at natanggal na ng tuluyan yung pinaka, ayan o, yung pinaka stopper ng spin cover. So dito naman mga kabutingting ay yan, bali ipapasok lang muna natin yan. Kaso hindi ko napansin, mayroon palang crack yan mga kabutingting, kasi yan kasi daw ay umangat daw talaga lahat yan. Siguro ay nasobrahan nga sa karga. Meron pa nga iba niyan, pag nagkarga ay ipinupus pa para dumami talaga ang karga. Kaya yun, umangat. Dahil yan kasi ay hindi nakatornilyo. So ito yung purpose kung bakit nagpainit ako ng hinang. At yan yung sinasabi kong bubutas-butasin natin yan. Yan, bali yan ay binutas ko lang yan sa panghinang, tapos ay ito tornilyo. Siguro ang nilagay ko lang dyan ay 6 na pirasong tornilyo. Ayan ay matibay na, dahil 6 na tornilyo ang nilagay ko dyan. So yan lang yung aking pamamaraan para masolusyonan yan, dahil ilang beses ko na rin naman yan ginagawa, pero ngayon ko lang yan na ibahagi, dahil bibihira lang din kasi na mayroong ganyan na problema. Pero yan, kung mayroon kayong mga ganitong basket na umaangat yung kanyang stopper dyan sa spin cover, so ito lang yung inyong gagawin. Bali gumamit lang kayo ng panghinang, pero kung wala naman kayong panghinang ay pwede naman yung alambre, iinit nyo lang, or kaya ay pako, iinit nyo lang, pero dapat yung maliit na pako lang para hindi malaki ang butas, para nang sa ganun ay matibay. Kasi kung malaki ang butas, baka maliit na lang din yung matornilyuhan at wala nang tibay yun. Kaya maliit lang dapat na alambre or pako ang gagamitin, tapos saka mo siya ito tornilyo. Yan, mega love shoutout pala sa lahat ng aking mga silent viewers at organic viewers. Yan, mega love shoutout sa inyong lahat, at pasensya na kung hindi mo na ako nakakapag shoutout sa inyo, dahil hapon na ako pagka dumadating sa bahay, dahil medyo hapit ako ngayon, dahil basta meron lang akong konting problema, pero kayang-kaya natin yun. Tiwala lang tayo sa Panginoon at sa ating pagtsatsaga. Kailangan din yun, pagtsatsaga at kunting sipag. So yan lang. At sa aking mga kaibigan sa YT, yan, mega love shoutout sa inyong lahat. At pasensya na rin, hindi na po muna ako makapag shoutout sa inyo. So yan mga kabutingting, bali tapos na. Kung nakita nyo kanina ay hinila ko, kwento kasi ako ng kwento, kaya hindi ko tuloy na sabi na hinila ko na. At matigas yun mga kabutingting, hindi na yun basta-basta na aangat yung pinaka stopper ng spin cover. So yan lang yung aking simpleng pamamaraan pag mga ganyang problema. Kasi kung bibili tayo ng tab, medyo may kamahalan din yung tab mga kabutingting. Kaya kailangan nating dumiskarte para makamura. At dito mga kabutingting ay ipapakita ko muna sa inyo yung pinaka bilo, kung may punit ba or wala. Yan wala namang punit yung bilo niya mga kabutingting, walang problema talaga yan. So pag mga ganyan mga kabutingting, ang diskarte dyan ay yan. Ang diskarte dyan ay yung pinaka-ehe or yung pinaka-butas ay kapain mo lang yan, para nang sa ganon ay papasok at hindi madisgrasya yung bilo. At sunod yan, mo na siya, balik na natin yung itong pinaka buong takip sa taas.
Tapos yan ay ating itutornilyo or aayusin pala muna natin pala. Mamaya ay hindi nagka-ayos yung mga tornilyuhan. Ayan, check muna natin. Tapos konting pukpok lang ay yan, okay na yan. Tapos itutornilyo na. So yan, last na tornilyo yon mga kabuting-ting. Sunod ayos ko lang yung aking tripod dahil wala naman tayong taga video. At sunod dyan na ginawa ko ay yan, bali inayos ko lang yung pinakatapatan doon sa tatamaan ng tornilyo bago natin ibalik yung tornilyo. At yan, inikot ko na naman yung basket at pasensya na hindi nyo masyadong kita yung ginagawa ko talaga dahil wala naman tayong taga video. Diskarte ko lang dyan ay hinahawakan ko yung pinaka-coupling nya, tapos iikot naman yung pinaka-basket para tumapat doon sa tatamaan talaga ng tornilyo. Mayroon kasing pingas yun yung tatamaan ng tornilyo katulad dyan. Ayan, bali isang lang ang ginamit ko dyan, yung lang na 8mm. Sunod ay inaayos ko lang yung preno. At yung sinabi ko kanina ay dapat tanda mo yung kung saan nakakabit yung hook kasi may mga butas-butas yan dyan. So ganyan lang mga kabuting-ting. At dito naman ay ayusin naman din natin yung pinaka nya. Yan yung pinaka kable, babalik lang natin yan. Ayan ay para sa drain. So sunod ay yan, okay na. Pwede na nating takpan yan. Or ibabalik natin yung mga tornilyo. 3 tornilyo lang naman yan dyan mga kabuting-ting. Yan, bali tapos ko na tornilyo or naibalik yung 3 tornilyo para sa takip ng likod. So dito ay iti-testing natin. Yan, dito ay sasaksak na natin yung power cord sa aking extension. Ay extension pala nila yan, hindi ko pala extension yan. Una ay ikot ko lang yung spin timer at tingnan natin kung may ikot ba. At antayin lang natin yan na mag-reverse. Ayan, nag-reverse na siya. So okay na. So dito naman tayo sa spin. Yan, kung nakikita nyo ay humuhuni na. Kaso pag iangat natin yan ay hindi umihinto kagad. Ayan, pero yan ay umiikot na mga kabuting-ting. Dahil kung maririnig nyo, ayan, umuhuni. So ibig sabihin yan, okay na yan. At nakailang try din ako na ipapakita ko sana sa inyo yan na umiikot na kasi nagpipreno kaagad. Malakas pa kasi yung spring yan. Dahil yan kasi ay bago pa daw, sabi ng may-ari. So ganyan lang mga kabuting-ting. At sunod ay naghanap na naman ako ng customer mga kabuting-ting kasi maaga pa. Yan mga kabuting-ting, nakahanap ako ulit ng gagawing washing machine. Ay spin dryer pa rin pala. Dahil yung washing machine ay kung nakikita nyo gumagana. Ang reklamo sa akin ng may-ari nito yung spin dryer, kaso ayaw niyang magpa-video. Nahihiya daw siya. At unang problema nito, yan, gumagana naman. Ito yung unang problema. Itinataas yung hose. May tumingin na pala nito, ma'am? Wala pa daw. Pero bakit bukas na yung sa likod, ma'am? Yan, unang naukang. Unang problema nito mga kabuting-ting, yung hose nakataas na. Nakataas na dahil pag ibababa daw ito ay hindi sila makakapundo ng tubig doon sa tub. Siguro mayroon ditong tubig itong dryer. Kung ano yung level doon ay yun din yung level tubig dito. Ayan di ba? May tubig. So yan yung ating susolusyonan at ito ay nangga-ground din daw sabi ng may-ari.
Nagkaground ka? Hindi. Sabi mo, nangga-ground. Oo. Oh, ayan. Kaya, ha? Ngunit lagi ka. Oh, hindi. Magkakampi kami ng kuryente. Tawa yung may-ari, mga kabuting-ting. So, ayan. Bali, mamaya update ko na lang kayo dito dahil patapusin mo na yung paglalaba ni ma'am. At saka, ito pala sana sa mga makapanood nito, dapat talaga ay hindi ito nakataas, mga kabuting-ting. Dahil pag nakataas yan, sigurado, nakita nyo naman na may tubig dito sa spin tub. Sigurado ang spin dryer nyo, pwede talagang masira yan. Dahil magkakaroon yan siya ng leak kahit walang punit yung bilo. So yan, bali, update ko na lang kayo mamaya, mga kabuting-ting. Dahil papatapusin muna natin yung paglaba yung may-ari. So ito na, mga kabuting-ting, nandito na. Kanina ay doon yon at yun yung may-ari. Hindi naman nakatingin yung may-ari, nakaharap, kaya okay lang siguro nakatalikod. Ayaw niya kasi magpa-video. So dito tayo diretso, mga kabuting-ting, dahil yung pinaka problema nito, yung tubig sa wash tub ay pumupunta dito sa spin tub at yung spin dryer ay nangga-ground daw at saka hindi daw gumagana. So yan yung ating susolusyonan. At pangalawang ano na ito, mga kabuting-ting, pangalawa ko na itong re-reference sa araw na ito. So una ay tatanggalin lang natin itong cable tie at hindi ko to puputulin dahil wala akong stock na cable tie. Dahil hindi pa ako nakapamili. Mura lang naman sana ito kaso hindi pa tayo nakapamili ba. Kaya wala tayong cable tie. Pero natatanggal lang naman yan. Katulad niyan, no? Sunod ay tatanggalin natin yung kung saan yung mga wire galing papunta doon sa spin motor. So gagamit lang tayo dyan ng plies or side cutter lang yung aking kalimitan na ginagamit. May plies naman ako pero ito yung madalas kong ginagamit, side cutter. Tatlong close-in wire connector lang ang tatanggalin natin ito para matester natin yung spin motor kung ito ba ay okay pa. So gagamit lang tayo ng tester. Sa bagay itong aking trabaho, mga kabuting-ting, ay ano lang, sipag lang sa paghahanap. Kaso kanina inabutan ako ng ulan, kaso kaya sumilong muna ako. Di baling tanghali na, basta ang importante hindi na ulanan. Mahirap magkasakit at lagi ako nagkakasakit talaga, nagguwang dahil sa ulan. So ito na yung pinaka linya ng motor, yan ito. Common ito ay kulay black dahil ang brand nito ay kulay Sharp. Bakit ba kulay? May kulay pala yung Sharp. Kaguwang talaga. So yan, bali tester lang natin yung pinakamotor. Ito yung line capacitor. Yan, good naman siya. Mayroon tayong nare-reading na 115 ohms or 114. Good yan pag mga ganyan, mga kabuting-ting. Dito sa kulay gray, yan mayroon din. So ibig sabihin good ang motor pero ayaw umandar, sabi ng may-ari. So check natin yung motor. Patayin muna natin itong ating tester. Yan. Sunod, ikutin lang natin ito. Oh, okay naman din. Yan, oh. Okay naman din, malambot. At hindi, walang basa yung pinakamotor niya. Pero bakit ang sabi ng may-ari nangga-ground? Pero hindi naman nababasa yung kanyang motor. Ayan, oh. Ilawan natin. Ayun, oh, kaso madilim. Madilim pa rin. Ayan, oh. Wala siyang bakas na nabasa yung motor pero ayaw niyang umandar. So dahil okay yung motor niya, try daw natin. Or kaya tester muna natin yung spin timer. So itong violet. Tapos tanggalin din natin tong close-in wire connector dito sa kulay puti. Kulay puti na wire para matester natin. Yan. Tapos handa lang natin yung tester natin. On lang natin ito ulit dahil pinapatay ko ito, matakaw sa baterya itong tester na ito. Yan, set lang natin ito sa OL. Yan. Tapos ikutin lang natin yung spin timer at yung takip niya ay naka sarado na. So yan yung ating titignan.
para matrace natin dahil okay naman yung ano nito, kanyang power cord dahil gumagana yung wash tab nito. Ayan, tester lang natin. Ayan, meron naman. Ayan, kung nakikita nyo. So, tester na rin natin yung pinaka ano niya, pinakalinya ng capacitor. Itong kulay gray at saka kulay violet. Yan, ito. Tapos, silik naman natin ito sa capacitance. Ayan. Ito ay 3UF kung hindi ako nagkakamali. Ayan, tumayo Ayan. Check natin itong kapasitor kung ito ba ay good pa ba ito. Dahil sabi ng may-ari ay ayaw gumana. At ang problema nito. Ayan. Tingnan natin. Oh, good naman din. Ayan meron tayong nare-reading na 3UF. Pero sabi ng may-ari ayaw gumana. Sigurado kating hindi ito gumana, te? Yung dryer? Mulay ka na murag dukdook ko sa Dukdook. kandukan sa ba? Kailangan daw pala, gumagana naman daw siya mga kabuting-ting, kaso ay kailangan pa daw ano ba sa Tagalog yung tandog-tandugon. Kailangan pang galaw-galawin ba? Alin ba ang gagalaw-galawin mo, te? Galaw-galawin yung pa, galaw-galawin mo pang bad kanang Yung katawan? katawan niya parang ano. Sa madaling salita pala, te, gumagana pala talaga ito. Gana pa? Sabi mo ba, sabi mo kasi hindi na gumagana, yun pala ay gumagana na. Gumagana naman pala. Ang amo laging buhaton. Amo Yan. Jukon sa bahay. So balik lang natin tong aking mga pinagtatanggal dito. Ito naman ay hindi ka malilito dahil susunod mo lang sa kulay. Tapos kunin ko lang yung cable tie para ito ay ating maitali ulit. Siyate talaga. Tali lang natin. Mas maganda kung hindi natin itatali dyan para pag may leak ito hindi nababasa yung mga dugtungan. Mas maganda kung nakaganito. Ayan, ganyan lang. Sunod, try daw natin ito, te. Isa katong to sa basing nay kuwi, mga coins daw. Sige, mamaya na yan, te. Yan, saksak lang natin yung power cord, nakahanda na. Oh. Okay naman, te, Okay na. Okay, wala akong ginawa dyan, te. Sabi mo kasi hindi gumagana. Yan, okay naman siya. Andar ka agad mga kabuting-ting at hindi ko naman siya ginalaw-galaw at wala naman talagang leak yan. So, ang problemahin na lang pala natin ito ay ito. Yan, sorry mga kabuting-ting, humaba tuloy yung video natin. Parang di masudlan ang akadema ko ng tubig. Ayan, para yung tubig sa wash tub hindi mapupunta daw sa spin tub. So, ito yung gagawin natin. Okay. Yan, bubuksan mo lang ito. Napakaganda pa ng kanyang rubber, malambot. Ayan, pag matigas kasi ito ay kahit pahabain mo pa yung kanyang spring ay ano na ito, hindi ka makakapundo ng tubig. So gagawin mo lang nito dahil kung nakikita nyo ay maiksi na. Igaganyan mo lang siya, tititwist mo siya, tapos baba natin. Ayan, lagi ko na tong isinishare tong mga ganito, pero sa mga bagong napadpad dito sa aking munting channel para hindi na kayo Karos babaw, apoy ija ko no. mayroon ka rin. Sige mayroon pa daw magpapagawa mga kabuting-ting. Maganda itong araw. Vlog po na. Maganda itong araw na ito. Ayusin lang pala muna natin ito. Ayan, kailangan mo lang kasi siyang ititwist pagka pahabain mo para nang sa ganon itong kanyang spring ay hindi mag-expand at maluwag pa rin at sakto yan dito sa pinakabutas nitong drain valve. Yan yung ano ba to? Bakit para yatang may electrical na ito, te? Mayroon na pala talagang gumawa pala nito, te. Dahil mayroon ng electrical tape. Yung anak ko nagkuan. So yan, bali ito ay ating ibalik na. Simpleng paraan lang naman pag mga ganitong problema mga kabuting-ting. Yan. At mamaya i-demo ko sa inyo kung bakit
umiiksi yung kanyang spring. At ano ba ang dapat gawin para hindi umiksi kaagad yung spring? So balik natin ito. Tapos palagyan natin ito ng tubig kay ate. Mamaya natin, ibalik na lang natin doon. Para isang ano lang. Ayan, so ito lang yung pinaka problema pala. Ang sabi kasi ng may-ari sa akin ay yung motor ng spin ay ayaw, hindi nila magamit at ayaw gumana. Pero wala naman akong ginawa dyan. Gumana naman siya. Ay ito lang ang aking ginawa. So ngayon, didimo ko sa inyo kung bakit nagiging umiiksi yung spring. Ganito kasi yun mga kabuting-ting. Ito, pag i-drain mo yan siya, pag wala ng tubig yan dyan, pagkatapos mo siyang i-drain ay ibabalik mo ito. Kasi kung hindi mo yan ibabalik yan dyan sa gitna, ang mangyayari nun, yung pinaka-spring niya ay lagi nakaganon lang, nakaganyan. So pag lagi nakaganyan, so may tendency na yung kanyang spring iiksi talaga yon. Dapat pagkatapos i-drain ay ibabalik dito sa gitna ito. So yun lang siguro. So ito rin, meron din akong madalas to na nangyayari sa mga ganito, kahit anong single tab man or wash tab, yung kanyang power cord yan, kung nakita nyo, may electrical tip na at delikado pa yata ito. Ayan, kunti lang yung yan. Gagawin natin yan dyan, hindi na natin dyan ilalagay. Kung sa baga, pag lalagyan ko na ito ng takip, dahil nakita nyo naman kanina wala itong takip, so dito na dapat na nakalagayan sa taas, para nang sa ganon hindi na basta-basta na nakakain ng daga. So yung pagtrabaho nito ay hindi ko na ipapakita. Madali lang naman ito, ilalagyan mo lang to ng electrical tape, tapos tatanggalin mo ito, tapos nakaganyan na yan. Yan, magiging ganyan na ang itsura niyan. Tapos dito na yung power cord niya so hindi na siya basta-basta na mangat-ngat ng daga. So ayan, stay put lang muna kayo dyan, at mamaya i-continue ko itong video na ito pag i-testing na namin paglagyan ng tubig, kung wala na ba siyang yung tubig sa wash tab, kung hindi na ba pupunta dito sa spin tab, at itataas natin tong hose para kitang kita. So yan, stay put lang muna kayo dyan. So ito na mga kabuting-ting, nakabalik na sa pinaglagyan, at pinalagyan ko na rin ng tubig sa may-ari. At yung sinabi ko kanina, yung wire ay andito na. Yan ito yung wire nya. Yan yan na. Wala na doon sa baba, at mas maganda yung nandyan sa taas. Hindi na basta-basta yan mangat-ngat ng daga. So sisilipin naman natin dito ngayon. Ayan. Bali, sisilipin naman natin ngayon dito kung may tubig pa ba. Ayan, wala nang tubig. Yan kahit sisilipin natin dito, yan, wala nang tubig na, wala na kayong nakikitang tubig, at napakarami na ng tubig niyan mga kabuting-ting. Nasa mga halos kalahati na yan, pero wala tayong tubig. So ngayon, tataas. Dahil nakataas itong hose, bababa natin kung mayroon ba siyang tumatagas na tubig. Ayan, mayroon naman siya konting-konti lang. Ayan Ayan, wala nang tubig, tumatagas. Ibig sabihin ay good na yan. So yun lang yung pinaka problema niyan, dahil yung spin dryer, sabi ng may-ari, ito ayaw naman magpa-video, hindi daw gumagana yung dryer. So kaya hindi ko rin tinisting, kaya dumiretso ako doon sa motor, pero gumana naman siya. So testing natin ulit, baka mamaya ayaw na naman gumana. Nako, ayaw nga ng kagwang. Nakasaksak ba yan, te? Ay, hindi nakasaksak, te. Kaya pala ayaw umandar mga kabuting-ting, kagwang talaga. Ayan. Pwede din mag-spin nga wison. Pwede. Ako maligo man. Mukha yatang hindi gumagana. Ayan Kumita ko, basta ko ba na? Hindi, gagana pa rin dapat yan.
ito na, mukhang kalukuhan nga yata itong spin dryer na to, ayaw gumana. So dahil ayaw gumana, patayin mo nga muna yung tubig sa dito te. Ayan. So ayaw gumana mga kabuting-ting, kagawang talaga. Ayan. Yan, dito ay pinas forward ko mga kabuting-ting at inayos ko yung aking tripod. Ayan mga kabuting-ting, nakahanda na. So ito yung gagawin natin. Tatanggalin natin yung tornilyo na yun, ayun oh. Ayan, tatanggalin natin yan. Tapos ano natin, i-adjust natin yung pinaka ano nya. I-adjust natin yung pinaka micro switch. Ay. Ito pa yata. Ayun, nalaglag nga. Nalaglag. Wala na. Nalaglag pa yung tornilyo mga kabuting-ting. Saan na nalaglag yun? Hayaan mo na nga yun, kaguwang na tornilyo yun. Kahit wala ng tornilyo yan dyan, ay okay lang yan. Yan, kukuha lang tayo ng flat screw para matanggal natin ito. Yan, usog ko lang yung aking tripod dito dahil iusog din natin yan dahil may karga ng tubig to mga kabuting-ting. Yan. Tapos ito, susungkitin mo lang yan dito. Ayan, paikot. Sinsya na, wala tayong taga-video. Yan. Tapos, saksak ko lang dito yung power cord. Tapos ikot ko lang yung spin. Tapos igaganito ko lang ito dito, iangat ko lang yung kanyang micro switch. Ayaw pa rin. Ano problema nitong kagwang nito kanina umandar naman at saka napakalambot pag ikutin. So dahil ito ay ayaw pa rin umandar kahit kung sa baga okay naman. So may problema. So pagka ganito ayaw niya pang gumana. Kung nakikita nyo naman wala itong cut, ay bubuksan ko ulit yung nandyan sa likod at i-adjust lang yung preno. Hindi nga talaga gumagana, may kagwang. Yan ulit, tatanggalin lang natin yung preno. Hay hay, tinanggal ko na kaya ayaw mandar. Ikaw talaga ate. Ano ka video pa ka? Naka-video yan. Sorry. Bayaan mo na ate. Bayaan mo na yan, naka-video na yan. Ay, naku. At alam, may drindong kayo rin. Ayan na. Sayang yung tubig. Hindi ka bukas niya. So ibababa ko lang yung ating camera para makita nyo kung ano yung aking gagawin. So ayan, ito yung ating gagawin lang. Yan, ito lang. Adjust lang natin yung preno. Yan, nasa pangalawa sa taas. Ilalagay natin dito sa pangalawa sa baba. May maluko itong dryer na ito. Gumagana pero ayaw gumana. Yan. Yan, nakaayos na. So try natin ulit. Ikot lang natin yung spin, timer, tapos saksak natin ito. Kaso ang hirap ano. Ayan. Ayan, umikot na rin yung dryer. Ayan o. Kung naririnig nyo. Ayan o, umiikot na. Ayan. So, pinaka problema nito ay yung kanyang preno lang. Siguro,
ay yung kanyang brake ay nakadikit doon sa coupling, kaya ayaw talagang umandar. Pero kanina kasi ay umandar, kaya hindi ko na inayos dahil umandar eh. Wala namang ayusin ko na hindi naman umandar. So ibig sabihin okay na ito mga kabuting-ting. So ibabalik ko lang ito, at siguro yung pagbalik nito hindi ko na ipapakita, at yung pagtakip doon, basta nakita nyo naman na wala nang tumatagas doon sa pinaka hose nya na tubig at nakakapundo na, dahil kahit itataas yung hose ay wala nang pumupunta dito na tubig sa spin tub. So yan, dito ko na siguro tapusin yung video natin sa araw na ito mga kabuting-ting, at siguro baka may part 2 pa tayo, dahil kanina mayroon kasing lalaki na magpapagawa din daw siya ng, hindi ko alam kung anong ipapagawa. So sana ay magkaroon ng part 2, at sana kung may magkaroon ito ng part 2, sana ay panoorin nyo pa rin. So ayan, so ayan, bali dito ko na po tapusin yung video natin sa araw na ito. Kung nagustuhan mo itong video na ito, at kung mayroon ka ditong natutunan, baka pwedeng pa-like at pa-share, at higit sa lahat, kung bago kang napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi, at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye bye na po.